Ayon sa mga US officials, lumubog ang China's newest nuclear attack submarine sa isang shipyard accident, isang malaking pagkabigo sa mga pagsisikap ng bansa na mahigitan ng US sa isang naval arms race. Ang paglubog ng unang barko ng bagong klase ng Zhou class of nuclear-powered submarines ay nagdulot ng pagmamadali sa Beijing upang takpan ang insidente, ayon sa mga opisyal na nagsabi sa The Wall Street Journal. Ang newly built vessel na may distinctive X-shaped stern ay nakita sa mga larawan ng satellite sa tabi ng isang pier sa Wuchang Shipyard habang inihahanda ito para sa dagat noong huling bahagi ng May. Sinasabing lumubog ito sa huling bahagi ng buwan o sa unang bahagi ng June. Ang hinala ay lumitaw nang makita ang mga lumulutang na crane sa lugar pagkatapos. Sinabi ni Brent Sadler, isang dating opisyal ng submarine sa Washington's Heritage Foundation think tank. Ang paglubog ng isang bagong nuclear sub na ginawa sa isang bagong shipyard ay magpapabagal sa mga plano ng China na palakihin ang kanilang nuclear submarine fleet. Ang undersea warfare ay naging isang priority ng China sa kanilang arms race sa US habang tumataas ang tensyon sa Pacific. Ang mga submarines ay malamang na magkakaroon ng mahalagang role sa anumang future conflict sa Taiwan, kung saan ang isang Chinese fleet ay maaaring sumalakay habang hinaharang ang US mula sa pag-aarma at pagbibigay ng supply sa isla. Ang submarine warfare ay tradisyonal na isang lugar ng significant US supremacy, ngunit ang China's People's Liberation Army Navy ay patuloy na lumalapit sa agwat. Sinabi ng isang senior US defense official sa The Wall Street Journal. Hindi nakakagulat na susubukan ng PLA Navy na itago ang katotohanan na ang kanilang new first-in-class nuclear-powered attack submarine ay lumubog sa pierside. Bukod sa mga halatang tanong tungkol sa mga training standards at equipment quality, ang insidente ay nagtataas ng mas malalim na mga katanungan tungkol sa internal accountability and oversight of China's defense industry. Ngunit sinabi ng mga eksperto na kakailanganin nito ang isang huge refit upang maging seaworthy. Sinabi ni Thomas Shugart, isang senior fellow sa Center for a New American Security. Maiisip mo ba ang isang US nuclear submarine na lumubog sa San Diego at itinago ito ng gobyerno at hindi sinabi sa sinuman? Ibig kong sabihin, holy cow! Patuloy niya, ang buong barko ay mapupuno ng tubig. Kailangan mong linisin ang lahat ng electronics. Ang mga electric motors ay maaaring kailangang palitan. Magiging maraming trabaho ito. Sinabi ng mga US officials na hindi malinaw kung may namatay sa panahon ng paglubog at hindi rin malinaw kung ang barko ay nagdadala ng nuclear fuel sa panahong iyon. Idinagdag pa ng mga opisyal na hindi sila nakakita ng anumang indikasyon na ang mga Chinese officials ay nagsample ng tubig o sa nearby environment para sa radiation. Breaking news! Ang US Navy ay naglabas ng isang bagong strategic document na naglalayong kontrahin ang China's growing military presence sa Indo-Pacific region. Binibigyang diin ng dokumento ang pangangailangan na maghanda para sa isang potential conflict sa China sa year 2027 na binabanggit ang mga posibleng plano ng PLA na salakayin ng Taiwan sa taong iyon. Noong September 19, inilunsad ng US Navy ang isang bagong strategic document na nakatuon sa paglaban sa Communist China's aggression sa Indo-Pacific. Ang chairman ng People's Republic of China o PRC ay nag-utos sa kanyang mga puwersa na maghanda para sa digmaan sa 2027. Ang ating kahandaan ay lalampas sa kanila, ang sabi sa dokumento. Ang Navy's Navigation Plan ay naglalahad ng dalawang pangunahing layunin, ang paghahanda para sa isang potential conflict sa China sa 2027 at ang pagpapalakas ng long-term strategic advantage nito. Upang makamit ang mga layuning ito, ang Navy ay naglalayong ipatupad ang Project 33 at palakasin ang role nito sa loob ng joint warfighting ecosystem. Ang sentro ng Navy's strategy ay ang Project 33, isang initiative outlined sa 2024 Navigation Plan o NAV Plan para sa America's Warfighting Navy.
Inilarawan ito ni Chief of Naval Operations Admiral Lisa Franchetti bilang overarching strategic guidance to enhance our Navy's readiness. Ang Navy ay naglalayong isama ang mga proven robotic and autonomous capabilities sa 2027 na may focus sa practical application sa mga warfare scenarios. Ang mga lugar na pinagtutuunan ng pansin ay nagsisimula sa pagtugon sa mga maintenance delays para sa mga barko, submarines at aircraft. Ang susunod na priority ay ang pag-scale ng mga robotic at autonomous system upang mabilis na isama ang iba pang mga platform. Ang tunggalian ng Russia at Ukraine. Isang sugal na di katulad ng mga nasaksihan natin na nangyaring digmaan sa Ukraine noong August 6. Hindi inaasahang nagpadala ang Ukraine ng maliit na hukbo ng sundalo sa Russia sa rehiyon ng Kursk. Ayon sa paunang ulat, namataan ang mga nasa 300 hanggang 1,000 sundalo ang tumawid sa border at sinira ang mahinang depensa ng kuta ng Russia na humaharang para sa paglalakbay na iyon. Simula noon, patuloy na ang pagtawid ng Ukraine. Ang mga sundalo nito ay patuloy na tumutungo sa Kursk. Ang iba ay nakaabot pa nga papunta sa Belgorod at ang buong kulay ng pakikipagdigma ng Ukraine ay nag-iba. Sa unang pagkakataon, napilitan ng Russia na depensahan ang sarili nito sa sarili rin nitong teritoryo. Isang sitwasyong hindi maintindihan noong February 2022 ang gumulantang sa buong mundo dahil kay President Vladimir Putin at sa special military operation nito. Mula sa pagsakop sa Kursk, may tanong na umiikot sa media at sa mga kaalyansa ng Ukraine. Ito ay ang tanong na, bakit? Ang pagkuha ng Ukraine sa teritoryo ng Russia sa Kursk ay hindi tungkol sa paghawak ng lupa ng Russia, kundi para baguhin ng Russia ang pananaw nito sa digmaan. Kung tutuusin, napuwersa nito si Putin na maglabas ng mga hukbo mula sa mga mahalagang parte ng Ukraine para depensahan ng Russia, kung saan isang sitwasyon na magbebenepisyo lamang sa Ukraine para sa susunod na dramatikong pagbabago ng digmaan. Pero bago tayo tumungo sa Russia at sa desisyon ni Putin na maglabas ng mga units mula sa Ukraine na napaka-importante, magsaliksik muna tayo ng malalim kung ano nga bang nangyayari ngayon sa Kursk. Sa isang interview sa BBC noong August 13, ang sundalong Ukrainian na si Tomasz ang nagpaliwanag kung ano ang nangyari noong August 6. Mayroong order na pumunta kami rito, pero hindi namin alam kung ano ang ibig nilang sabihin. Sabi niya, habang umiinom ng kape sa gas station sa loob ng Kursk. Ang order na yon ang nakapagtatakang napakasimple. Isang gabi ng August 6, nakita ang maliit na hukbo ng mga Ukrainian na tumatawid sa border sa pagitan ng Ukraine at Russia, papasok sa rehiyon ng Kursk. Mula noon, ang mga Ukrainian ay mabilis na sumulong. Ang mga maliit na pagsalakay sa 28 na pamayanan na nakumpirma ng Russia's Defense Ministry, gayon din ng Sudzha Gas Metering Station, na pagmamay-ari ng Gazprom, ang pinakamalaking nagsusuplay ng enerhiya sa Russia. Ang estasyon na ito ay naghahatid ng natural na gas sa Russia at iba pang panig ng Europa. Isa itong mahalagang enerhiyang pang-imprastruktura ng Europa at ngayon ay nasa ilalim na ng kontrol ng Ukraine. Bagamat, inako ng Gazman ang kumakalat na imahe mula sa satellite tungkol sa pagkasira ng estasyon, ay hindi nangangahulugang ang Ukraine ang sumira nito. Napigilan namin ang pagpaplano ng kalaban para gumawa ng komunikasyon at pagmamatsyag para sa agarang paggawa, para linisin ang daan. Dugtong ni Tomasz na nagmarka sa buong operasyon ng malawak at higit pa sa inakala niya. Ang komentong iyon ay umingay sa pamamagitan ng mga larawan at video footage na nagsimulang kumalat sa Telegram at social media platform. Nang araw na iyon kung saan nagsimula rin ang pagsalakay, isa sa mga nakita sa video ang sundalong nagsasabi na buwan ang ginugol sa pagpaplano ng operasyon, na ang layunin ay mapaalis ang hukbo ng Russia papunta sa ibang parte ng frontlines. Ang elemento ng sorpresang plano ay gumana. Sabi ng sundalo sa clip, madali kaming nakapasok na lumaban ng kaunti. Noong August 6, ang unang grupo ay tumawid ng gabi sa iba't ibang direksyon.
Ang hindi nasabihan ng mabuti na depensa ng Russia sa border ay hindi na kayang pumigil sa mga naunang hukbo. Ang sumunod ay walang kulang at kahangahangang pangunguna ng mga Ukrainian papunta sa teritoryo ng Russia. Ang inisyal na grupo na 1,000 ay pinaniniwala ang dumarami pa. Ang mga ulat ay nagsisimulang sumalungat sa isa't isa. Noong August 13, itinala ng BBC na ang presidente ng Ukraine na si Zelensky ay sinasabing ang Ukraine ay hawak ang 74 na pamayanan sa Kursk. Ang Defense Ministry ng Russia ay hindi pa nagkomento mula sa initial na kumpirmasyon nito na 28 ang pamayanang nalusob. Ibig sabihin ay may maliit na lang na rason para pagdudahan ang pahayag ng Ukraine. Kahit na ano pa man ang kalagayan, hindi na nito mababago ang katotohanan na kontrol na ngayon ng Ukraine ang mga nayon at bayan sa loob ng teritoryo ng Russia. Isa itong matinding kahihiyan kay Putin na nagpabago sa kulay ng digmaan. Inaangkin din ng Ukraine na kontrol nito ang 386 square miles na teritoryo ng Russia sa Kursk, bagamat ayon sa BBC, nasabing ito'y pinagtatalunan. Ayon sa Institute Study of War, kahit pa kumakalat ang sundalo ng Ukraine sa bansa, malabong makontrol ng buo ng mga sundalo ng Ukrainian ang buong rehiyon. Ang tiyak lamang ay ang pagtakas ng mga sibilyan ng Russia mula sa Kursk. Sabi ng BBC, 121,000 ang umalis sa tinitirhan nila para pumunta sa malayo. Karamihan sa kanila ay papunta sa Moscow para tumakas sa digmaan na umaabot na sa pintuan ng kanilang mga tahanan. Ang karagdagang 180,000 ay nasabing kailangan nilang umalis. Nangangahulugang ang pagsalakay ng Ukraine ang nagtulak para sa pansamantalang pag-alis ng 200,000 na mga sibilyan sa pagitan lamang ng 1 linggo. Ang Moscow ay naghahanda para patuluyin ang mga taong ito hanggat maaari. Naglagay sila ng mga 400 na mga shelter sa buong bansa na magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga lumikas na tinatayang nasa 30,000. Malinaw na ang bilang ng mga lumikas sa Kursk ay tumataas dahil sa pagkontrol ng Moscow. Ito ay bahagyang may sapat na shelter ng 6 sa mga taong nailipat kamakailan. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na ang pang-iinis ng Kursk ay naging matagumpay. Pero bakit nga ba naglunsad ng pananakop ang Ukraine? Hindi ito tungkol sa pagkuha ng teritoryo kahit na paano. Ayon sa Foreign Ministry ng Ukraine, hapon ng August 13, isang pahayag na nagsasabing ang Ukraine ay hindi interesado sa pagkuha ng teritoryo, na may mas dapat pang hangarin na mas malawak pa kaysa roon. Ang spokesperson ng ministry ay nagsabi na kapag agad na pumayag ang Russia na ibalik ang patas na kapayapaan, ay siyang agad ding paghinto ng Ukraine sa paglusob sa teritoryo ng Russia. Hanggat tinutuloy ni Putin ang digmaan, makakatanggap din siya ng parehong tugon mula sa Ukraine. Kaya, ang pananakop sa Kursk ay patungkol talaga sa pagpapatigil ng buong digmaan. Marahil din ay parte lang ito, pero may malayo, mas mabilis, mas praktikal na rason para kay Zelensky na sumugal ng malaki. Ang mga hukbo ng Ukraine na sinasakop ang Kursk ay pipilit sa Russia para magpadala ng mga sundalo na naidestino sa kung saan para harapin sila. At ang pagkilos na yon ay magkakaroon ng malaking epekto sa digmaan ng higit sa inaakala ng iba. Noong August 13, 1 linggo mula ng pananakop sa Kursk, naglabas ng isang artikulo ang Politico. Iniulat nito sa mga komento ng hukbo ng Ukrainian Army spokesperson na si Dmytro Likhov. Sinabi niyang ang pagsalakay ay naging dahilan para maiwang magulo ang Moscow. Dahilan para si Putin ay hindi lang maglabas ng galit kundi ng saloobin na ang kanluran ang responsable sa nangyaring pagsalakay. Ang presidente ng Russia ay nagpahayag na tutugon ng karapat-dapat na tugon laban sa kilos ng Ukraine, at sa tugon na ito lalabas na kukunin ang ilang hukbo nila mula sa ibang lokasyon para ipadala sa Kursk. Inilipat ng Russia ang ilan sa mga unit nito mula sa Zaporizhia at Kherson, mga rehiyon sa timog ng Ukraine, pahayag ni Likhov. Naging kapansin-pansin ang mga hakbang na ito dahil ang mga rehiyon na ito ay kabilang sa mga unang inatake ng Russia nang inilunsad ni Putin
ang kaniyang special military operation noong February 2022. Partikular na ang Kherson na isang malaking pangunahin at paunang tagumpay para sa Russia. Ito ay ang unang syudad ng Ukraine na napabagsak ng pag-atake ng Russia, dahilan para maghayag si Putin ng maagang tagumpay. Pero marahil mas mahalaga ang lokasyon ng Kherson, ang populasyon nito na nasa 380,000 na mga katao. Ang Kherson ay nakasalalay sa pampang ng Dnipro River na nagbibigay ng daan sa Russia sa pamamagitan ng Black Sea. Sa mga unang araw ng digmaan, ang access na ito ay nakikitang napakahalaga. Kinatatakutan ng Black Sea Fleet ng Russia na makapagpapadala ng mga sundalo at supply sa Kherson sa pamamagitan ng Crimea na magpapahintulot kay Putin na palakasin ang kaniyang mga hukbo sa timog ng Ukraine. Alam na natin ngayon na ang digmaan ay hindi lamang umiikot sa ganon. Ang Ukraine na nagmamando na ng paglunsad ng mga missiles at drone strikes para alisin ang ikatlong Black Sea Fleet. Ang bahaging iyon ng fleet ay hindi ganap na walang silbi, ngunit mas maingat ang paggamit ng Russia nito ngayon kaysa noong unang kinuha nito ang Kherson. Gayunpaman, ang pagiging malapit nito sa Crimea ay mahalaga sa magkabilang panig. Para sa Russia, dahil ito sa logistical advantages at para sa Ukraine, dahil nagsisilbing lagusan ng Kherson patungo sa teritoryo ng annexed. Ang Crimea ay napasailalim sa kontrol ng Russia mula 2014, kaya naman ang mabawi ang Crimea ang pinakalayunin sa giyera ng Ukraine. Importante ang Kherson para rito, ayon kay Dr. Marina Miron na nagsaliksik sa pag-aaral ng depensa sa King's College London, ay ipinaliwanag na ang pagsakop dito ang paraan para mabawi ang Crimea, ang pinakalayunin ng Ukraine sa digmaan. Balik tayo sa mahalagang bahagi ng syudad. Nagbubukas ng daan ang Kherson patungo sa ilog ng Dnipro, lagusang tubig na dumadaloy sa gitna ng Ukraine. Ang ilog na ito ang nagseserbisyo para sa malawakang linya ng supply sa Russia na nagbibigay ng madali ang paglapit sa Kyiv mula sa timog. Bakit ito ay mahalaga para sa konteksto ng Kursk? Inaalis ng Russia ang hukbo nito mula sa Kherson para proteksyonan ang sarili nitong teritoryo kaysa kunin ang mahalagang teritoryo ng Ukraine. Pinapahina nito ang pag-atake ng Russia na makapagbibigay daan para sa syudad ng Ukraine. Noong una, nakokontrol ng Russia ang unang buwan ng digmaan para magawa ng Ukraine na mabawi ang Kherson na magpapahirap lalo sa Russia kapag naresolba na nito ang issue sa Kursk. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ilang hukbo ng Russia ang nilabas ulit. Mungkahi ni Likhovy na pinaabante ng Russia ang maliit na bilang ng sundalo mula sa Kherson patungong Kursk. Nagangahulugang meron pa ring puwersa ng Russia sa syudad. Maaaring iyan ay maling kalkulasyon ni Putin. Kahit pa nasakop ng Ukraine ang Kursk, gamit ang maliit na bilang ng sundalo nito na halos 1,000 ang tumawid sa border, ang mga sundalong iyon ay nagtagumpay sa paggawa ng anarkiya sa oblast. Ang umiikot na units ang sumira sa depensa ng Russia at sa maliit na mga pamayanan, kasunod ng mga malalaking units ng hukbo ng Ukrainian para bantayan ang pamayanan at pagtibayin pa ito. Ang maliit na bilang ng mga sundalo ng Russia ay walang kakayahan para paalisin ang mga sundalong Ukrainian sa kanilang posisyon ng ganon kadali. Dagdag pa rito, ngayon na napasok na ng Ukraine ang Kursk, wala nang makakapigil para magdagdag muli ito ng mga sundalo sa lugar na kinuha ng kanila ring mga sundalo. Sa madaling salita, ang pagsakop sa Kursk ang nagpabago sa taktika ni Putin. Gayunpaman, hindi nito mababago ang gusto ng Ukraine. Kung ang pag-alis ng hukbo sa Kherson ay mahalaga, kailangan maghanda ng Ukraine para mapalayo ang mga sundalo ng Russia sa rehiyon ng Donetsk. Sabi ni Al Jazeera habang naipubliko ang video noong August 12, kung saan nasabi na ang pagsakop sa Kursk at Belgorod ay sinadya para baguhin ang dinamiko sa Donetsk sa pamamagitan ng puwersahang pagpapadala ng hukbo sa rehiyon na iyon. Yan ang magpapadali sa puwersa ng mga Ukrainian sa pagbabantay sa loob at palibot ng syudad na humaharap ngayon sa sunod-sunod na pagbobomba bilang pagtatangka ng Russia para masigurado ang marami pang teritoryo sa rehiyon ng Donbas.
Ang Tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap ng mga customer service ng Tala. Dito, pwede mo silang kausapin. Or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo, bakit ka na late ng pagbabayad. At mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos. Pag shinare mo yung link mo sa iba, tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo, pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos. Pero hindi mo yun mawi-withdraw. Makukuha mo yun pag nag-loan ka sa kanila. Kumbaga, yung loan amount mo ay babawasan nila ng 200 pesos. Ganun yung reward system ng Tala. So yan ang aking mga top loan apps na legit at hindi mga scam. Sana natulungan kayo ng video na ito. Comment nyo naman kung may mga experience na kayo sa mga nabanggit kong loan apps. Hanggang sa muli!